hindi po ba posible na talagang isa lang yung venue para di na rin po magkaroon ng kalituhan yung ating mga kababayan na pupunta sa rally? At para mapakita rin po natin dito sa mga nakaupo sa pwesto na sangkot dito sa flood control scandal na nagkakaisa tayo. Kasi kung dalawa na naman ulit yung venue, napaghahalataan pangatlong rally na, hindi pa rin tayo united. Definitely, seryoso nating pag-uusapan ito at tuloy-tuloy yung pakipag-usap natin sa iba't ibang grupo. Isang posibilidad din yun na talagang isang malaking aktibidad lang sa Metro Manila na magsasama-sama ang lahat ng grupo. Pero kung sakaling mangyari nga, meron na umaga, merong hapon, basta yung isa doon, siguro dapat tiyakin na nandoon represented lahat ng grupo, both the Luneta and EDSA groups na dating magkahiwalay. So yun ang pinapangako natin na we will do everything para matiyak na may united action sa Metro Manila sa araw na yan, sa February 25. Kasi sigurado naman na naintindihan din ng mga taga-EDSA yan na kailangan magkaisa. Anniversary nga yan ng EDSA. Hindi po maganda kasi talagang tignan. Kung watak-watak ang rally. Mamaya papaliwanag ko sa iyo separately kung bakit may mga mamaya ko yung transactional politicians doon sa isang grupo. Ganito, sila professor, mag-aalang naman sila. Hindi, susubukan namin, makipag-usap. Oo, may mga pumapayag na sa iisa lang, pero may mga kumukontra. Hindi ko lang alam kung aaminin niya ni Professor David. Well, yes, nung nakaraan pong mga cycle ng usapan, talagang, di ba, ito naman, naging public knowledge na doon sa ilan sa mga grupong nasa EDSA, talagang hindi nila gustong magkaisa yung dalawang grupo. Ang kanilang sticking point ay yung ayaw nila na may magbibitbit ng placards and banners na may mga papangalan ng politiko, specifically the Marcoses. No? Pero syempre, sa atin sa Luneta, ay malaya ang lahat. Kasi klarong-klaro na nga ngayon, di ba, na itong lahat ng dynasties ay corrupt. At lalo na yung top 2 dynasties. Kaya dapat nasa placard and banners yan. So yun ang sa tingin ko naman, for February 25, mukhang mas malinaw naman na kailangan bitbitin yan. Okay. Kasi kahit nung nakaraang rally sa EDSA, may mga nagbitbit din. No? So, ibig sabihin, talagang ina-acknowledge na rin na ganun na talaga. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!